Mas F2P friendly kasi yung Crit Eva kaysa Eva, kaya mas pinili kong i-build yung Crit Eva kaysa Eva. What's up guys, Yudong Plays nagbabalik na naman para sa ating panibagong content. Sa video na to guys ay sasagutin natin ang tanong ni Madam Caitlyn. Di ako makakita ng ganitong about sa tawis. Sana mapansin, lambot ng tawis ko. 3K Eva, 2K Crit Eva naman ah. Kaya bago tayo mag-start, kung di ka pa nakasubscribe, click mo yung subscribe at like button para lagi kang updated sa susunod nating content. Kaya tara, simulan na natin. If gagawin nating example yung yung nasa comment na 3K Eva tas 2K lang Crit Eva, but ang lambot pa din. Kasi nga guys, no, lagi ko yung sinasabi sa inyo guys na yung Eva effective lang yan kapag 3.5 pataas or kung maganda aabot yan ng 4K. Ang kainaan kasi sa Eva build guys, especially mas mataas yung Eva mo kaysa Crit Eva. Once na nag-penetrate yung kalaban sa'yo, automatic yan guys. Except dun sa mababa yung Crit Eva mo, automatic nag-crit yung kalaban mo kasi nga mas nag-focus ka sa Eva mo kaysa Crit Eva. Again guys dalawang stats is mahalaga yan. Ang kainaan lang talaga ng Eva is hindi siya effective kapag hindi sobrang taas nito. Kaya tapos na natin pag-usapan yung about sa Eva and Crit Eva, and doon naman tayo sa ano bang magandang build sa tawis. Magme-mention ako ng dalawang build na usually na ginagamit or binibuild ng mga tawis user natin dyan. Una-una sa lahat, yung mga tawis na naka debris type. Okay naman yung debris type na tawis pero may kahinaan lang ito. Una-una guys is yung Lancer. Tapos pangalawa, yung Warrior na naka Debisac and Knockdown Success na build. Hate na hate ng mga tawis user dyan yung nakikili sila kasi nga nakakancel yung skill nila, and pangalawa, hindi sila nakapag-support or hindi sila makapag-support ng maayos sa mga kasama nila pagdating sa bakbakan kasi na-hold sila ng Lancer or Warrior. Malakas tong build na debris resistance sa tawis kapag kalaban mo ay Arba, Sorcerer, or yung mga Debis Success type na mga class. Pangalawa sa build natin guys, pinaka the best ito sa lahat ng build sa tawis is yung knockdown resistance. Kasi ako as a warrior user, ayoko talaga yung kalaban yung tawis, especially hindi na kay KD, kasi hindi mo talaga yon mapapatay. Ang ikinaganda ng build na to guys, yung knockdown resistance, unang-una makakapag-support ka ng maayos sa kasama mo pagdating sa bakbakan, hindi ka na-hold basta-basta, and malaya kang makabitaw ng skills. And ito ang isa sa mga rason kung bakit masasuggest ko na mag-knockdown resistance kayo kaysa dev resistance sa tawis, kasi sa mga di nakakalam, itong explosion circle, once na nag-proc yung debi success ng kalaban or debilitation effect ng skills nila, pwede mo tong ma-debuff. For example, yung pampailaw ng skills ng Arba is yung Pain Strike. Once na tamaan ka ng Pain Strike, syempre automatic iilaw yung skills ng Arbalist, and para ma-debuff mo to, gagamit ka lang ng Expulsion Circle. Same lang din yung heal guys, hindi lang ito nagbibigay ng regen or heal. Nakakapag-debuff din ito ng mga same lang sa Expulsion Circle, pero sa party guys 50% lang yung chance, pero sa sarili mo is 100% na madi-debuff mo yung debilitation effect ng skills ng kalaban. Kaya if magna-Nakrest build kayo, I suggest na naka-Nakrest build yung tawis nyo, naka-Crit Eva para hindi mag-crit. Tapos skill damage reduction para bawat skills nila is hindi gaano malaking damage yung madidealt nila, and pwede mo din sabayan ito ng Eva. So yun lamang guys, maraming salamat sa panonood, and kung nagustuhan at may natutunan kayo sa content na to, huwag kalimutan mag-like at subscribe, and comment na kayo sa comment section kung may gusto kayong tanong, and sasagutin natin yan. Maraming salamat sa mga nanonood, and see you sa next content natin guys. Bye bye.